Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Tama po ba ang paggamit ng mga pastor ng title na Reverend Pastor? Alam mo, yung reverend, hindi ginagamit yun ng mga mangangaral ng Diyos. Wala kang mababasang mangangaral ng Diyos nagpatawag ng reverend. Wala nun. Bawal kasi ni Kristo. Gumamit ka ng kung ano-anong mga title na hindi naman niya allowed. Meron lang tayong pantawag sa ating mangangaral, sa kapatid. Ang sabi sa Mateo 23:8 hanggang 9, pakinggan mo ang nakasulat. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Sa Ilocano, ang sabi diyan, Ngem saan kay kuma amanagan tirabi, tamay may salaeng timanursuruyo, ket da kay amin agkakabsat kayo. ayon. So ang magkakapatid, ang tawag, agkakabsat kayo. Magkakapatid kayo. Hindi tayo dapat patawag na rabbi or teacher or master or sir. Alam niyo, yung sir, master, teacher, lord, magkakasinonymous yan sa Old English. Those things are synonymous. Biblically speaking, to ask people or to oblige people to call you sir, lord, or master, or teacher is prohibited by the Bible. Even Christians are prohibited by God to call anybody a father. Let us read verse 9. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Let us put that in Ilocano. Ket awan tinaganen niyo ti amayo ito'y rabaw ti daga, tamay may sa ti amayo, isu nga adda sa dilangit. Ayan. Kung ang pagtawag ang pag-uusapan, the way of calling fellow Christians, ang pagtawag kapatid, agkakabsat kayo, magkakapatid kayo. Wala yung reverendo na yun. Alam mo kung bakit? Yung reverend sa Bibliang English, isang beses lang ginamit yon. Ginamit yan sa pangalan ng Diyos, hindi sa pangalan ng tao. Basahin natin ang 111 verse 9 of the book of Psalm. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. You see? Holy and reverend is His name. Ang kanyang pangalan ay Reverendo. Yung pangalan ng Diyos. So sa Biblia, ang tinatawag na Reverendo, yung pangalan ng Diyos, hindi tao. Basahin natin ang 111 verse 9 sa Ilocano, sa Tagalog, at saka sa Kastila. Pakibasa. Imbaon na ti pan nakasubbot iti ilina, imbilin na nga agnanayon ti intulag na, santo ket madaydayaw tinagan na. Yung katumbas ng reverend ay madaydayaw sa Ilocano. How does it go in Tagalog? Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ayan, kagalang-galang ang kanyang pangalan. Reverendo o kagalang-galang ang pangalan ng Panginoon Diyos. Let us put that in Spanish. And it says,
Redención ha enviado a su pueblo. Encargo para siempre tu pacto. Santo y reverendo es su nombre. Señor, ang reverendo, yung pangalan ng Diyos. Masamang diwa ng tao yun na patawag siyang reverendo. Ang reverendo, ginagamit lang sa Biblia, sa Diyos. It is being used only in the Bible with God. Never did the apostles were called by the members of the church as reverend apostle or reverend the father or reverend minister. Wala nun. Meron ka ba mababasa si San Pablo, si San Pedro, ang mga apostol, nagpatawag reverendo? Ang tawagan nila magkakapatid. Ikalawang Pedro 3, versikulo 15. Pakinggan nyo. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Ano ang tawag ni San Pedro kay San Pablo? Hindi ba kapatid? Hindi reverendo. Miski yung mga taong sumasampalataya, ang tawag nila mga kapatid. Pakinggan nyo sa Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Basahin natin sa Ilocano yan. Amom nga rod nga awan dua-dua ti amin na balay ti Israel. Aday ito'y Jesus nga inlansayo iti krus. Inaramid ti Dios nga apo ken Kristo. Ket idi mangegda daytoy napaladingitan ti puso da. Ket kinudada kada Pedro ken kadagiti daddu mga apostol. Lalaki a kakabsat. Anya ti aramiden mi. Ayon, kakabsat. Hindi reverendo. Yan. So, ang tawag ng mga unang Kristiyano sa kanilang sarili, magkakapatid sila. Kaya hindi kami nagpapatawag reverendo. Ang isa ko pang tanong is, ang teachers ba is masama or hindi kalooban ng Diyos? Kasi kanina narinig ko na sabi yung pagkagawa daw ng imahe or something na pictures o larawan. So, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos ang mga litrato na pinipictures natin. Hindi naman litrato, iha. Ulitin natin, basahin natin sa Deuteronomy 5:7 up to 9. And let us read it in English. Thou shalt not have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above. Ayan. Gusto kong papansin sa'yo, graven image ang nakalagay. Sa Tagalog, larawang inanyuan. Hindi namang larawang flat Larawang inanyuan, yung mga estatwa, mga ribulto. Yun na nga, yung ginagawa ng Katoliko. Mga inanyuan. Ano ang anyo? Basahin natin ang 115:4-8 ng awit, kapatid na Mel. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Maliwanag, kapatid, Yan ay may bibig, hindi nakakapagsalita, may ilong, hindi nakakaamoy, may mata. Graven image, estatwa, ribulto, na ginagawa para luhuran at panalanginan. Yun ang masama. Pero retrato, hindi mo naman sasambahin, retrato lang, okay naman yun kagaya ng retrato ng nanay mo. Ang masama, yung retrato ng nanay mo, o yung retrato ng kahit na sino, lagyan mong kandila, lagyan mong bulaklak, saka mo luhuran,
masama yun. Pagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Idolatry pa rin ang patak nun. Nakuha mo ang punto, kapatid? Opo. Kaya lang, sandali. Sa Katoliko kasi, sa amin kasi, ang explanation namin dyan is, di ba, kung ang Bible is love letter sa atin ng Diyos, then para kung tayo nga kapamilya natin or pamilya natin, nag-ibang bansa, para maalala natin sila, kailangan natin ng pictures nila. So parang sa aming mga Katoliko ganun din, para maalala natin, tapos maramdam natin, nakasama natin. Pwede ang ba Diyos. akong sumabat sa'yo, kapatid? Sige Pwede po. ba akong Sige sumabat po, sige sa'yo? po. Alam mo ba yung kauna-unahang Pilipinong santo? Hindi po. Si San Lorenzo Ruiz? Aha. Nabalitaan mo na yon? The first Filipino saint na idiniklara ng Papa sa Roma? Si San Lorenzo Ruiz? Okay, apa. O, naalala mo na? Apa. Alam mo ba na yung retrato ni Lorenzo Ruiz, hindi niya litrato? Yung sinasabi na namang isa pang gagawin santo, yung Pedro Calungsod, taga-Bisayang binata, nakarapat-dapat tiranging martir. hindi niya picture yan, Godman eh. At tinan mo? Paano ngayon tayo niyan? Paano kang maaalala mo yun doon? Ang nakikita mo ibang retrato. Miski nga kay Kristo lang eh. Tinan mo yung Kristo pinagpapapakita ng Katoliko. Sino dyan ang totoong Kristo? Pakita nyo nga lahat yung Kristo dyan, kapatid namin. Eto po, at panoorin niyo po mga kababayan, lalo na po yung kapatid nating nagtatanong. Kapatid na Eli, iba-ibang mukha po ito eh. Sige nga, pakita mo nga lahat. Opo, may mahaba ang buhok, may nakasyagi, mayroon namang kapatid na Roland. Itong isa pa, oh. Yung parang buko raw na nilagyan ng ng balbas yung isa. Ano? Iba-iba ito eh. May makapal-kapal ang ilong, may napakanipis ng ilong. Ayan. Ito naman eh, parang, pero halos, lahat mahaba buhok. Ayan, parang babae ang Brad Mel. Oo. Ito parang manlalakbay kung saan ito. Oo, sa disyerto. Nako, ito iba naman ito. Hindi mawari, parang binugbog na, ito iba rin. Ayan. Happy siya, happy. Sige nga, tuloy natin mga kasama, tuloy natin. Ayun, magkakaiba po talaga ang mukha, ang pagkakadrawing, kapatid na Eli. Walang magkapareho man lang kahit isa. Yung retrato ng Pedro Calungsod na yan, kinuha sa isang estudyante ng UE. Mga larawan ni Pedro Calungsod, hindi namin inisip na lumikha ng isang larawang kamukhang-kamukha ng batang martir. Walang may alam kung ano talaga ang kanyang itsura. Sa halip, tinanong namin ang aming sarili, ano kayang itsura ni Pedro Calungsod? Kung masasalubong namin siya bilang isa sa mga kabataan ngayon, isang may 17 o 18 taong gulang mula sa Kabisayaan na maaaring tawagin ng Panginoon na sumaksi sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang tanong na ito ang ibig sagutin ng aming mga larawan ng potensyal na martir na taga-Bisaya. Si Ronald Tubid ng Oton, Iloilo at nag-aaral sa University of the East ang tumayong modelo para sa mga larawang ito na nasa pahina 11-21 nakuha ni Alan Benson sa Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University. Ayan po, kapatid na Eli. Yan ba ngayon ang sasambahin mo, kapatid? Yan ba ang aalalahanin mo? Isang estudyante ng... hindi naman pala yun talaga siya yun. Miski nga yung Kristo, hindi naman siya yun eh. Kasi ka nakakita ng Kristo mukhang buko na nilagyan ng buhok, nilagyan ng balpas. Inililigaw lang kayo kapatid. Ang unang-una, sabi ng Diyos, sasambahin natin siya, hindi sa larawan. Pakinggan mo sa 4:23-24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan.
Tinan mo, dapat pala sambahin ng Ama, hindi sa larawan. Dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Basahin nga natin sa English. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. If you have to worship the Father in spirit and in truth, kailangan ba ang visual aid yan o retrato o larawan? Hindi po. Kaya, yan ang sagot, kapatid. Ang aking pong katanungan ay tayo po ay dumiretso na po tayo, mag-concentrate na po tayo sa 10 utos po talaga ng Diyos. Brother Eli, ano po ba talaga ang purely o solido na utos po ng Diyos? Sapagkat ako po ay ako po'y nag-aalangan doon po sa mga nakasulat na pinag-uutos po ng 10 utos po ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng halimbawa, ibibigay ko po sa inyo. Ano po, may kautusan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautusan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po, sa pagdalo ko pong ito, ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po, kapatid, sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman, huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yun, kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya, pero ninanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalo niya, may nangangalo niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalunya. Pero may pangangalo niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na. Hindi mo para kinakalo niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa atin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi mayroong tao, hindi ka nga pumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil meron kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi yun, hindi magkapareho yun. Yung huwag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yun. Yung naman huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay,
upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang ito nang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang ipinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang pare-pareho sa kanya. Hindi po totoo yan. Kaya yung sinasabi nyo na ano ba talaga yung solidong utos? Ang utos po ngayon, hindi naman 10 utos. Sa panahong Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moises para po sa Israelita yan. Kagaya natin ng 31:18 ng Exodo, kapatid na Luz. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises Saan ibinigay? sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yon? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap dyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O katunayan, basahin mo yung 5:1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yun, Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb? Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Radmel, ang kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, Radmel, para sa buong Israel. At pagdating ng panahong Kristiyano, ang sabi naman sa 13:39 ng Gawa, pakinggan mo kapatid. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, pagdating ng panahong Kristiyano, sa pamamagitan ni Kristo, aariing ganap tayo. Pero hindi tayo aariing ganap, we will not be justified by the law of Moses. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Sa 10 yan, para sa Israel lang yan eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon yan, pero sa atin iba na. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda.
Ayun. Kaya pag dumating yung bagong tipan, kasi nakakita ang Diyos ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung 10 utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi 10 utos eh. Ang utos po, natutuparin natin ngayon, yung ipinalit sa 10 utos. Sapagkat sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga mayroon ng bagong tipan sa Biblia. Basahin natin ang 8:13 ng Hebreo, kapatid na Luz. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kung sabihin niya yung bagong tipan, may luma na yung una. Kaya nga may lumang tipan, mayroong bagong tipan. Ang bagong tipan, yan naman ang kautusan ni Kristo, hindi yung kautusan ni Moises. Yan ang susundin natin ngayon, kapatid. Galatia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan po ang batas ngayon, kautusan ni Kristo. Hindi na po 10 yan. Sa 10 utos, wala pong bautismo eh. Walang binyag. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Kaya magkaiba po yung 10 utos at saka yung kautusan ni Kristo. Yung 10 utos yan po yung sa panahon ni Moises. Likas na po yung panahon ni Moises. Dumating na ang panahon Kristiyano, kaya ang utos na ating susundin ngayon ay ang kautusan ni Kristo. Yan po nasa Biblia, kapatid. Dito rin po sa Mateo sa chapter 15 po, sa verse 11, tsaka dito sa 7:18-19. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakahahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling, at siyang nakakahawa sa tao. Tanong mo, kapatid. Tungkol po doon sa pagkain, ano po ba, may pinagbabawal pa ba ng pagkain ngayon? Yung ipinagbabawal sa Israel na bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal yung mga walang kaliskis, mga seashells, mga kung ano-ano bawal noon, Ngayon hindi na bawal yon sa panahon ni Kristo. Sa Israel binawal yun eh. Basahin natin ang 7:19 ng Marcos. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Di ba totoo yung sinabi sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain? Kaya sinabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok, kundi sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Ibig sabihin, hindi na bawal yung bawal nung araw sa Israel. Kaya ngayon, pwede ka nang kumain ng baboy, kapatid. Kaya lang, pagka may alta presyon ka na, konti-konti lang. Baka naman lalapangin mo ng lapang. Masama rin naman siyempre yung ikaw laging puro karne kinakain mo, lagi kang busog na busog, ma-overweight ka, baka magkasakit sa puso. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Ang tinutukoy na pagkain doon, yung bawat nilalang ng Diyos na pwede mo kainin, kahit baboy, kahit na baka, kahit manok, kahit halimbawa kambing o usa. Ang utos naman ng Diyos doon sa Levitico Kapitulo 17, bago mo kainin, papatayin mo muna. Eto yon. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Maliwanag yan. Kung kakain ka ng hayop, buhos mo yung dugo, tabunan ng lupa. Yun ang utos. Ang ibinigay na pagkain sa'yo yung hayop. Yung dugo naman, para saan naman yun? 17 pa rin ng Levitico. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubo sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayon, yun naman palang dugo, ibinigay ng Diyos
para pantubos ng kaluluwa. Kaya yung dugo, sagrado yan sa Diyos, kapatid eh. Dugo ng hayop, ibon, sagrado yan. Yan ay para pantubos ng kaluluwa. Kaya kita mo nung panahong Israel, pag nagkakasala sila sa Diyos, papatay sila ng tupa, yung dugo nyo lalagay nila sa dambana, sa kanila iaalay, susunugin sa harap ng dambana para mapatawad sila sa kasalanan. Ganon din yung kambing, yung mga baka. Yung dugo nun, pinatutulo nila, nilalagay nila sa dambana. Kaya yung dugo, pantubos ng kasalanan. Nung magkatawan-tao ang Panginoon Kristo, yung kanya namang dugo ang nabuho sa krus para tubusin naman ang kasalanan natin. So nananatili na yung dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Yun ang dapat mong maunawaan dyan, kapatid. Isang araw po ay meron po akong napasukang religion na Pentecostal po, at itinuturo po ron ang speaking in tongue. Ang explanation po nila sa speaking in tongue, ito daw po ay panalangin ng Holy Spirit sa Diyos Ama na sila lang po ang nakakaunawa. Isang araw po pumasok po ako sa aking kwarto at nanalangin ng taimtim at in-invite ko ang Holy Spirit. Sinubukan kong ibuka ang aking mga bibig at igalaw ang aking dila. At naranasan ko rin po yung speaking in tongue. At sa simbahan po na inaatinan ko ngayon, isang Sunday po ay in-invite ng pastor yung mga church members na kung sino yung gusto magpa-anoint sa Holy Spirit, pumunta daw po sa harapan. Nagdadasal po ako noon dahil nakikita ko po na isa-isa po silang nagsisipagbagsakan. Sabi ko, nakabistida ho kasi ako ng mga araw na yun. So, gustong-gusto ko pumunta sa harapan pero nag-aalala po ako dahil nakadress po ako. Baka pag bumagsak po ako, mahalislisan ako. Pero parang may nag-uudyok sa akin na pumunta ako sa harapan. So, nagpunta po ako at habang nagsisipagbagsakan yung mga ipinananalangin ng pastor, nagdadasal po ako na sana wag po akong bumagsak kasi po nga nakabistida ako. Pero nung ako na po ang inanoint ng oil ng pastor sa noo, bumagsak po ako na parang papel, na para pong merong, maganda po yung pagkakabagsak ko, na para pong merong sumalo sa akin. So, paano niyo po maipapaliwanag po yun, Brother Eli? Kapatid na Raquel, yun po ang iyong tanong? Opo. Paano ko pa ipaliwanag? Alam mo kapatid, huwag kang magagalit sa akin. Kasi nagtatanong ka, sasagutin kita ng pinaka-prangkang sagot na nagmumula sa Biblia. Unang-una, ang anointing sa panahong Kristiyano, hindi po oil ang pang-anoint, hindi po oil. Unang Juan 2:20 at 27, kapatid na Daniel, pakibasa. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Pakibasa sa English, kapatid na Daniel. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Sa 27. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And even as it hath taught you, ye shall abide in him. You see, anointing is teaching. John is explaining to the first century Christian, the anointing which ye have received of him abideth in you. Hindi po ito langis Yung langis pag naligo ka, wala na yun The anointing which ye have received of him abideth in you. And ye need not that any man teach you. If you are really anointed, you do not need any man to teach you anymore. Why? But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
Tagalogin natin, kapatid na Daniel. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Ang pagkapahid o anointing, turo po yan, kapatid. Alam nyo, sa salita ng bagong tipan, ang mas mahalagang kinukuha natin, yung spiritual meaning. 3:6 ng ikalawang Korinto. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ang salita po ng bagong tipan carries with it spiritual things. Hindi po ito laging babasahin mo, papahira ng langis, kukuha ka ng langis. Yung langis na yan, may diskusyon na dyan. Anong langis? Langis na nyog o olive oil? Anong langis? Canola? Ano yan? Maraming klase ng langis, kapatid. Pero ang langis na ipapahid, na ang magpapahid ay ang Panginoon, ay katuruan, turo ng Diyos. Papahira ng langis, kagaya ng tinanggap ng mga unang Kristiyano, the anointing. Tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa Kanya'y inyong tinanggap, nananahan sa inyo. At kung nasa inyo yan, di na kayo kailangan turuan ng sinuman. Bakit? Kasi yung turo, yun ang pahid na nananahan, hindi nakakalimutan yun. No? Siyang totoo, hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, tinuruan ng pahid. Kasi yung pahid, yung anointing, pagtuturo, hindi po yan kapatid na Raquel, hindi yan literal na langis. Ang salita ni Kristo at ng bagong tipan ay may spiritual na kahulugan. Sa 6:63 ni Juan, ang sabi ng Panginoong Hesus ganito. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang mga sinasalita ko, pawang espiritu at buhay. Kaya nga nagkamali yung mga Pariseo saka mga Hudyo Sabi niya, igiba niyo ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw. Sagot ng mga Hudyo na hindi alam yung spiritual na kahulugan ng sinabi ni Kristo. 46 na taon pagtatayo ng templo, tatayo mo sa 3 araw. Di nila alam ang sinasabi niya, yung templo ng kanyang katawan. Napapatayin siya ng mga Hudyo, pero mabubuhay siya mag-uli pagkatapos na 3 araw. Yun ang pinakadahilan ng lahat ng pagkakamali sa relihiyon Yung hindi mo naiintindihan yung spiritual significance ng sinasabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang masasabi ko, kapatid na Raquel, yung pagpapahid ng langis o anointing, hindi po yan literal na oil ang ia-anoint. Nakatapos na po yung mga panahon ng literal. Tapos na yon. Sa panahon ng Israel, marami bagay literal. 9 Gs ng Hebreo. Pakinggan niyo po. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Palatuntunan sa Israel, mga palatuntunan ng wikang ayon sa laman, carnal ordinances, gaya ng paglilinis, paghuhugas ng paa, paghugas ng kamay, mga sari-saring paglilinis. Bawal ang pagkain ganito, bawal ang ganito, bawal. Palatuntunan lamang ayon sa laman yon yung mga nasa Israel. No? Basahin natin ang English dyan, kapatid na Daniel. Kasama na dyan yung anointing sa panahon nun, may langis talagang ginagamit. Basahin natin sa English.
which stood only in meats and drinks, and diverse washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of Reformation. Merong appointed time of reformation, and that is the coming of the Lord Jesus Christ. Binago niya ang tipan. Kaya may bagong tipan sa Biblia. Hindi na yun dati na carnal ordinances, hugas ng paa. Kailangan hugasan mo ng paa yung kapwa mo. Bigyan mo ng paghugas ng kamay. Noong mga panahon ng Israelita, ay talagang napakahalaga ng hugas-hugas na yan, hugas-hugas. Isa yan sa hindi naintindihang katotohanan sa Biblia, yung paghugas-hugas ng mga paa, mga kamay, hugas-hugas ng kung ano-ano, maglalaba ka ng damit, pag nakahawa ka ng marumi, etc. Kaya pati ang Kristo, pinupuntusan nitong mga Hudyo. Bakit yung mga alagad mo hindi naghugas ng kamay? Sabi ni Kristo, yung pagkain, papasok sa bibig, tutuloy sa tiyan, hindi nakakahawa yon. Kahit kumain ka na hindi naghugas ng kamay, hindi naman mahahawa yung kapwa mo. Ang nakakahawa yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok sa bibig. Ano ibig sabihin ni Kristo? Merong salitang spiritual doon na kung maiintindihan mo, maniniwala ka na yung batas ni Moises nung una, hindi na yun umiiral ngayon. Para yun ang gawing batayan na magpapahid ng langis na literal, malayo na po yan sa panahon ni Kristo. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon. Pinalitan ng saserdote, pinalitan si Moises, pinalitan ng kautusan. Pati nga yung pagka-materialista ng mga Israelita, tinuruan sila ng espiritual ng Panginoon Kristo. Kaya nung si Apostol Pablo nagtuturo sa mga kapatid na Ebreo na naturuan na ni Kristo, ang sabi niya doon sa 6:1 ng Ebreo, pakinggan niyo kapatid na Raquel. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Tigil na yan, yung mga unang simulain, yung mga umpisa. Kasi nangaral si Kristo sa mga Israelita, ang kanyang pangangaral, inaalis niya sila doon sa from the literal, nilalagay niya sa spiritual. Kaya yung mga unang pasimula ng aral ni Kristo, tigilan na natin yung pagsasalita niyan. Sa 2, ano ba yung aral na yon na pinapatigilan na ni Pablo? Sa 2, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Ayun, yung aral na yun, kasi doon na nahirati ang mga Israelita, yun ang ginawang start ni Kristo nang nangangaral siya. Kung dinala na tayo sa spiritual, tigilan na natin yung mga bagay na ukol sa laman na literal, carnal ordinances. Kagaya nung aral na unang simulain na yon na aral ng paglilinis, paghuhugas, etc., etc. Pagpapatong ng kamay, kagaya ng ginagawa ng mga pastor ngayon, ng pagkabuhay na maguli. Panahon pa lang ni Pablo, hindi na pinapractice ng mga apostol yan, patong-patong ng kamay na yan Pinagbawalan niya nga si Timoteo na patong ng kamay. Kasi yun nga nakasanayan nung una Basahin natin ang 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Tamo, huwag kang bastang patong ng patong. Kasi simulain yan Nandun yan sa Israel nag-umpisa Pero dumating yung panahon na ang umiiral na yung spiritual significance ng batas ni Kristo. Huwag mo ipatong na madalian ng kamay mo sa kanino man. Kaya nga, mga kasama ni Pablo, meron siyang may sakit Hindi niya pinapatungan ng kamay Pakinggan nyo Ulitin mo 5:22, tuloy mo sa 23, kapatid na Daniel. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili.
huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Pinakamamahal niyang ministrong kasama yan, si Timoteo. Huwag mo ipatong agad ang kamay mo. Damay ka pa sa kasalanan ng mga papatungan mo eh. Tapos, sabi niya, huwag kang uminom ng puro tubig lang, lagyan mo ng kaunting alak. Dahil sa iyong sikmura, sa iyong madalas na pagkakasakit. Eh, ba't hindi pinatungan ni Pablo ng kamay? Kung yun nga umiiral yung patong-patong ng kamay na para gumaling ang may sakit. Ba't hindi niya pinatungan ng kamay si Timoteo? Eh, madalas may sakit. Sa 4:20, basahin natin sa 2 Timoteo, kapatid na Daniel. Si Erasto ay natira sa Korinto. Datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Eh, pero mo mga kasama niyang mahal ito, si Trofimo, katulong-tulong niya yan. Pero iniwan ko may sakit sa Mileto. Kasi later part in the ministry of the apostles, di na sila patong ng kamay. Oh. Ang mga patay, binubuhay ng binubuhay. Pagka ganun ang mangyayari, buhay ng buhay ang patay, walang mamamatay na Kristiyano noon. Bakit? Eh may karapatan silang bumuhay ng patay eh. Pero hindi nila inabuso yun, nakagaya ng mga pastor ngayon. Patong ng patong, pagaling daw ng pagaling. Hindi naman nakakagaling. Ang mga tao naluloko lang eh. Hindi lang naiintindihan yung sinasabi ng Biblia. Na iwan na natin yung mga pasimula, yung mga principles of the doctrines of Christ. The elementary doctrines of Christ. Eh ngayon, diyan nakukumbinsi ngayon yung mga tao, papatungan ng kamay, tutumba. Eh bakit? May posibilidad bang tumumba, makaramdam ka ng kapangyarihan? Ahawakan ka, tutumba ka. May tagasalo naman. Eh kung talagang totoo yan, na yan ay doing of the Holy Spirit, ba't nyo sinasalo? Ba't nyo sinasalo? Arte yan eh. Bakit kailangan may sasalo? Kung yan ay trabaho ng Espiritu Santo, ba't nyo sinasalo? Eh, trabaho pala ng Espiritu Santo, ba't naka-agapay lagi yung mga sasalo? O tuwing merong matutumba, may sasalo. Bakit? Alam nila kasi arte lang yan. Mababago kang ulo pag walang sasalo. Wala naman sa Biblia ganyan. Maghuhubad ng Amerikana yung pastor, ipaghahalibas sa miyembro at magkakabagsakan. Saan nangyari yun sa mga apostol? Na hinahalibas ng mga apostol ng kanilang damit ang mga tao. Wala nun, wala sa Biblia yan. Dapat tayo po kasi, kapatid na Raquel, matuto tayo ng nasa Biblia. Huwag kayong magagalit sa akin. Lahat ng nakikinig, matuto tayo ng nasa Biblia. Huwag hihigit sa nasa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya nga nagpapalalo yung iba eh. Akala mo, kung itinatanya, ako may Holy Spirit ako. Kasi ikumpas ko lang yung kamay ko, nagbabagsakan ng mga miyembro. Wala naman sa Biblia yan eh. Matuto kayo sa amin, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Eh wala namang nakasulat na ginawang ganun si Kristo. Na ikinumpas yung kamay, nagkahulog yung mga tao. Wala namang ganung ginawa ang mga apostol na hinubad yung Amerikano at pagkatapos pinanghalibas sa mga tao, bagsakan ng bagsakan. Saluhan naman ang mga saluhan itong mga ito. Nasa Biblia ba yan? Wala sa Biblia yan. Eh ngayon, maaari bang maramdaman mo na talagang something supernatural is happening to you? Maaari. Kasi si Satanas nagtatrabaho rin. 11:13 hanggang 15 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kinalulungkot kong sabihin,
nakakagawa ng milagro si Satanas. Paano mo madidistinguish kung ang nangyari sa iyong eksperyensya ay sa Diyos o kay Satanas? Pag ang eksperyensya naranasan mo, wala sa Biblia, hindi itinuturo ng Biblia. Merong nagpapanggap na Kristo na nagpaparamdam sa iyo. Si Satanas kasi, nagpapakunwari siyang anghel ng kaliwanagan eh. Sabi nga ng pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siya ay magkakabayo. Anupat sa buong mundo maghahari itong lilo. Paano mo alam na lilo yan? Ang kaniyang mga aral masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Nako, nagpapakunwaring sila mga Kristiyano, mga apostol, nagmimilagro. Pero, antikristo. Hindi katakataka yun, sabi ni Kristo yun eh. Maraming paparito sa aking pangalan. Ililigaw nila ang marami. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Nasa Biblia yan eh, kapatid. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Hula ni Kristo yan. May mga antikristo na lilitaw sa mundo, magpapakunwaring ginagaya nila si Kristo, pero mahahalata mo. Paano mo mahalata? Ang kanilang mga aral, masasama, di katwiran, mga ugali, mahalay. Tama sa Biblia. Ang kanyang mga aral, masasama, di katwiran, sabi sa Pasyon. Madlang ugali, mahalay. Ang ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Siyempre, lahat naman niya, Kristiyano sasabihin eh. Pero mag-ingat tayo mga kababayan, hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano sila, Kristiyano nga. Dahil, binigyan tayo ng warning ng Biblia. Ang warning, lilitaw bula ang Kristo, bula ang propeta, magpapakita pa ng mga tanda at kababalaghan, speaking in tongues, etc. Kung tama yan, dapat nasa Biblia ang ginagawa. Ano yung ginagawang nasa Biblia? Kung may magsasalita ng wika, ang sabi ni San Pablo, etong authority, maging dalawa o wag hihigit sa tatlo. Sa isang pagkakatipon, dalawa ang allowed o kaya at maximum tatlo. Pero ang isa magpapaliwanag. Kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik sa iglesia. Wala naman tagapagpaliwanag. Ba't daldal kayo ng daldal? Sino nagpapaliwanag? May nagpapaliwanag ba? Wala. Di nilalabag nyo yung nasa Biblia. Sabi ng salita ng Diyos, kung walang magpapaliwanag sa magsasalita ng wika, manahimik ka, magsalita ka lang sa Diyos. Kagaya nung ginawa mo, kapatid, pumasok ka sa kwarto. Pero, hindi ka nagsalita sa iglesia, pumasok ka sa kwarto. I appreciate that. Pero para sabihin mo, nando sa iglesia nila, daldal, pastor, wala naman nakakaintindi, walang nagpapaliwanag. Nasa Biblia ba kayo niyan? Tandayan ng mga antikristo. Makinig sana kayo sa salita ng Diyos, mga kababayan ko, lalo na mga Pilipino. Kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik. Daldal pa rin ang daldal, wala naman nagpapaliwanag. Inimbento nyo lang yan. Bakit? Nung mag-speaking in tongues ang mga apostol, naiintindihan ng mga iba-ibang tao sa Jerusalem. Basahin nga natin, mahaba lang ito maubos na yata oras ko rito. Pasensya na kayo, mga ibang nag-aabang. 2:1 ng gawa ng mga apostol. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.
At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Daan mo kapatid na Raquel, ang sabi ni San Lucas, nung dumapo sa kanila yung mga dilang apoy ng Espiritu Santo, nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. No, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Hindi isang wika lang, iba't iba ang sinasabi nung 12 apostolo, 11. Ngayon, tuloy natin ang istorya, kapatid na Daniel. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. Yun, namangha yung mga taong nakikinig. May nagsalita ng iba-ibang wika mga apostol, narinig nila sa kanilang sariling wika yung sinasabi ng mga apostol. Tuloy natin. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Nagtaka yung mga nakarinig. Ba't ganun? Di ba Galileo lahat ito? Ang wika nito, wikang Galileo, wikang Hudyo. Bakit nagtaka sila? Tuloy natin ang istorya. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Ano ang sinabi ng mga apostol? Mga wika talagang ginagamit ng tao, hindi inimbento ng mga apostol. Ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo na kahit sila mga Galileo, mga Hudyo, hindi naman sila marunong ng Arabe, noong panahon ng Pentecostes, ng araw na yon, pinagkaloob silang magsalita ng iba't ibang wika. Ano-anong wika? Magbilang tayo kung ano-ano mga sinabi ng mga apostol. Sabi ng talata, naririnig natin sila sa ating sariling wika. Tayong mga Parto, isa, number 1. Tayong mga Medo, mga Elamita, 3 na. Mga nananahan sa Mesopotamia, 4 na. Sa Judea, 5 na. Sa Cappadocia, 6 na. Sa Ponto, 7 na. Sa Asia, 8 na. Tapos, sa Phrygia, 9. Sa Pamphylia, 10. Sa Ehipto, mga sakop ng Libya, 10, 11, 12. Mga karatig ng Cirene. Ayun. Tamo, 30 na. Mga nakikipamayang galing sa Roma. 40 na. Mga Hudyo. 15 na. Gayon din ang mga naging Hudyo. 60 na. Mga Kretense. 70 na. At mga Arabe. Naririnig nating nagsasalita sila sa ating mga wika ng mga kapangyarihang gawa ng Diyos. So nang magsalita ng wika ang mga apostol, hindi nag-imbento.
wika ng Cretense, Arabe, taga-Asya, taga-Pampilya, taga-Ehipto, mga wika ng taga-Libya, Sirene, mga Romano, etc. Nagsalita sila ng iba-ibang wika na ginagamit ng mga tao. Ang pagsasalita ng wika sa Biblia, pagsasalita ng wikang nag-i-exist, bagaman hindi yun ang iyong natural tongue. Parang ako, hindi naman ako natural tongue ko Portuges Pero sa awa ng Diyos, marunong na ako magsalita ng Portuges. Nagsasalita ako ng Spanish, nagsasalita akong Bisaya, nagsasalita akong Ilocano, nagsasalita ako ng Kapampangan, nagsasalita ako ng Tagalog. Pwede rin ako magsalita ng Bicol, pwede rin ako magsalita ng Cebuano. Yun ang ibig sabihin, magsasalita sa iba-ibang wika. Sabi ng Biblia, kung walang makakaintindi, huwag kang magsalita. Magsalita ka ng wika kung may mag-i-interpret. 14:27, kapatid na Daniel, sa English, basahin natin hanggang 28. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Yan ang aral If there is no interpreter, if no one can interpret, keep silent, shut your mouth, put plaster in your mouth. If you want to speak still, speak to God, not to the church. Yun ang sabi ng instruction ng Biblia. Bakit wala naman nag-i-interpret? Daldal yung pastor. Nagpapahanga kasi. Nag-a-allege na meron siyang espiritu. Alam nyo, totoo dyan, sinabi ni Pablo, 13:1 ng unang Korinto. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Magsalita ka man ng wika, tao na at anghel pa, birmo, dahil nun. Alam mong sabihin, parang si Pablo, datapot wala akong pag-ibig, para lang akong tanso na tumutunog parang kampana, o batingaw na umaalingaw nga, walang kwenta. Bakit? 14:9, unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Sasalita sa hangin itong mga pastor na ito Wala nga makakaalam Walang nakakaalam, wala namang nag-i-interpret. Kaya sabi, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Kung gusto mo magsalita ng wika mo, kung ano man yung wikang gusto mo sabihin mo na lang sa Diyos. Gaya nung ginawa ni kapatid na Raquel. Pero magdadaldal ka doon sa harap ng iglesia, wala namang mag-i-interpret. Pagpapakita kunyari may espiritu. Paano ka may espiritu? Hindi mo sinusunod yung aral ng Diyos. Wala kang pagmamahal sa miyembro mo. Daldal ka ng daldal, nakanganga yung mga miyembro. Wala namang naiintindihan doon sa sinasabi mo. Ang instruction ng Biblia, kung may magsasalita ng wika, 2 o kaya 3 sa isang pagkakatipon, dapat sunod-sunod. Bawat isa, magpapaliwanag, merong interpreter. Pero kung walang interpreter o tagapagpaliwanag, tumahimik ka sa iglesia. Yan ang aral ng Diyos. Naku po, patawarin. Ilang kayang libong beses ko na ipinaliwanag ito? Ikaw, Brad Daniel, ilang beses ko na ba pinaliwanag ito? Nako, sa Tagalog po kung sabihin, hindi ko na po mabilang dahil mula pa sa pagkabata mo, naririnig mo na sa akin yan, di ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, ako po yung magsi-senior citizen na. Mula po ng bata ako napapakinggan ko na pong sinasagot ninyo yung mga bagay na yan at tinatanong po yan, sinasabi ninyo. Yan ang nasa Biblia, kapatid na Raquel. No? Yan po ang nasa Biblia. Pwede kang magsalita ng wika sa harap ng taga-Korinto. Kaya lang, may taga-interpret para maintindihan nila. Nung panahon ng Pentecostes, wala namang mag-i-interpret. Nagsalita ng wika ang mga apostol. Pero yung mga tao, iba-ibang wika, 18, 19 na mga nationality na iba-iba wika. Nagtaka sila. Paano nangyari yan? Mga Galileo lahat ito. Bakit naririnig natin ang ating sariling wika? Yun ang trabaho ng Espiritu Santo.
na yung nakakapakinig kahit walang interpreter, naintindihan nila yung sinasabi. Tanungin nyo sarili nyo. Pag nagdadaldal pastor nyo, naintindihan nyo? Meron kayo naintindihan sinabi na salita ng Diyos? Wala nga eh. Ngayon, ang masasabi ko kapatid na Raquel, huwag ka magagalit sa akin. Gusto ko lang maging tapat sa inyong lahat. Kung ayaw mo sa amin, hindi naman kita pipilitin. Kaya walang dapat ikagalit. At hindi naman kita inanyayahan para tanungin mo ako. Nagtanong ka. Pero kung ayaw mo sa iglesia ng Diyos, ang gusto mo pa rin diyan sa born again, malaya ka naman kapatid, maghiwalay tayo na tayo'y magkaibigan. Tatandaan ko, kapatid na Raquel Flores, taga Lancaster, California, ang relihiyon mo born again, kung ayaw mong iwan niyang kasinungalingan ng relihiyon, nasa sayo. Pero ako, siyempre, katungkulan kung sabihin ang totoo. Ipaliwanag kung ano ang nasa Biblia. Yun kasi ang obligasyon ng mga ngaral na gustong magtapat sa Diyos at sa kapwa-tao. Kung ano yung nasa Biblia, hindi para ikaw bulahin ko, o kaya para ikaw yung sinasabi ni Pablo, 2:3 ng unang Tesalonica hanggang 5, kapatid na Daniel. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso, sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabalman ng pagkukunwari. Ang mga apostol, hindi mga ipokrito. Hindi kami nasumpungan nagsasalita kailanman ng salitang paimbabaw, yung marabang mga flowery words para bigyan ka ng lugod, hindi magsasalita ng makakasakit ng kalooban mo. Hindi kami kailanman gumamit ng salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng pagkukunwari. Ayan, saksi ang Diyos. Paano saksi ang Diyos? Kasi yung sinasabi ng mga apostol, yun lamang sinabi ng Diyos No more, no less. Kaya kung magsasalita ng wika, dapat yung wikang sasabihin mo, may makakaintindi, talagang existing na existing na salita. Hindi ka mag-iimbento just to impress people na meron kang Espiritu Santo. Wala kang pagmamahal sa kapwa mo niyan, pastor ka. No? Ang pastor, pinagmamalasakit ang kaluluwa ng kapwa. Mapahanga mo lang ang tao na meron ka espiritu. Magdadaldal ka na wala naman mag-i-interpret, wala nakakaintindi. Pati ikaw, hindi mo naintindihan Sabi ng pastor, ako rin hindi ko naintindihan sinabi ko Paano nagkukunwari ka lang? Hindi naman totoo. Totoo, magsalita ka man ng magsalita ng wika. Kung wala ka naman pag-ibig, wala ka rin kwenta, sabi ni Pablo. Bakit? Hindi ang palatandaan ng Espiritu Santo magsalita ng wika. Hindi. Isa lang yan sa mga palatandaang may Espiritu Santo ka. Pero ang unang-unang palatandaan ay 5:22 ng Galacia. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kita nyo, unang-unang bunga ng Espiritu, pag-ibig. May pag-ibig, membro mo, niluloko mo. Nag-a-allege ka na may espiritu ka, niloloko mo, nagsasalita ka ng kung ano-anong inimbento mo. No? May pag-ibig ka ba nun? Kaya sabi ni Pablo, ang unang bunga ng espiritu, pag-ibig. Naintindihan ni Pablo yon. Ano ngayon yon? Sabi niya, magsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, pero wala akong pag-ibig, naging tanso ako na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ako, hindi ako nagpapanggap na nakakapagsalita ako ng wika. Pero, salamat sa Diyos, natuto ako ng mga wika na kailangan ko sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Hindi nila ako maluloko. Miski yung magsasabing, marunong daw sila ng Grego, marunong daw sila Hebreo. Ay, nako, patawarin kayo. Kaya alam ko na-invento nakinig ako O patawarin na sana naintindihan ako.
Salamat kapatid na Raquel. Ano? Pero kung natanggap mo, hindi mo man natanggap, just feel free na magtanong uli kung gusto mo. Kung ayaw mong tanggapin, okay lang, magkaibigan tayo. I will not speak anything against you, and I hope so, na hindi mo rin ako pagsasalitaan ng masama. Basta't ang sinabi ko sa iyo ngayon, salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At sana sa pagsusuri mo, samahang kanawa ng Diyos. Meron kasi ako impormasyon natanggap na ayaw mong umalis dyan sa relihiyon mo. Okay lang. Kung ayaw mong umalis dyan, okay lang. Kapatid, magkaibigan pa rin tayo. Salamat kapatid na Raquel. Salamat din po, Brother Eli. Naunawaan ko po yung mga in-explain nyo. Salamat kapatid na Raquel. Pagpalaing kanawa ng Panginoon pati ang iyong sambahayan. Salamat po, kapatid na Raquel. Brother Eli. I thank God for all your efforts, brothers and sisters, your patience, and may God bless you all. May God keep us all safe in these perilous times. May God bless you. Amen.